Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Dan Balmenia, Vince Martin, Renato Saclolo, at Rolly Viterbo. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3711. Hinaway ni Cohen ang kanyang kamay, senyales sa kanyang nasasakupan na isara ang pinto. Pagkatapos ay humakbang siya at tumingin kay Harvey. Sa pagkakaalam ko, wala pang ilang linggo na kilala mo sina Amber at ang iba pa. Sigurado ako na ang relasyon ninyong dalawa ay hindi kasing lapit gaya ng inilalarawan ninyo. Nandito ka para gumanti sa akin para sa kanila. Anong biro? Sa panahon ngayon, lahat ay lumalaban para sa kanyang sarili. Akala mo ba maniniwala ako sa kasinungalingan mo? Alam ko na kung bakit ka nandito ngayon. Basta baliwalain mo ang nangyari kay Amber at sa iba pa, at kalimutan ang nangyari ngayon. Hanggat wala kang sasabihin tungkol dito, mayroon akong tseke na $150 milyong para sa iyo. Isaalang-alang ito bilang isang regalo para sa ating pagkakaibigan. Maingat na naglabas ng tseke si Cohen. Ito ay ibinigay sa kanya ng mga Indian. Gayunpaman, kinailangan niyang bunutin ito nang hindi pa umiinit sa kanyang bulsa, kaya galit na galit siya dito. Ang sabi, wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi niya itinutuwid ang sitwasyon, hindi lamang ang kanyang reputasyon ay ganap na masisira, ngunit maaari siyang mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan at maaalala sa buong kasaysayan. 150 milyon. Napasinghap ang lahat ng marinig ang numerong iyon. Walang inaasahan na magiging ganito ka-generous si Cohen. Dahil dito, pinaniwalaan nila sa wakas na ang mga akusasyon ni Harvey. Kung hindi, bakit binigyan ni Cohen si Harvey ng napakalaking pera? Dumiretso kay Harvey ang tseke. Nakangiting usisa ni Harvey at tumingin kay Cohen. Kunin ang pera at lumabas sa Flutewell. Itigil na ang pagsali sa Longmen at India. Kalimutan mo na ang nangyari. Binigyan ni Cohen si Harvey ng nagbabantang tingin. Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo dahil lang sa binigyan kita ng pera. Huwag mong isipin na natatakot din ako sa katotohanang malantad. Ayoko lang nasirain mo ang engagement banquet ko. May sasabihin ako sa iyo. Ang Golden Palace ay magiging hari ng Flutewell magpakailanman. Maging ang mga Longmen ay walang pagpipilian kundi ang magpasakop sa amin. Walang maglalakas loob na punahin ako, kahit na kumalat pa ang iyong ebidensya. Isusumpa lang nila ako sa likod ko bago ako pairan ulit. Tutal, ako ang may huling say para sa outer circle ng Golden Palace. Ako ang regeneration ng hari. Mas alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Kung hindi, hindi mo lamang makukuha ang paliwanag na gusto mo, ngunit malamang na mamamatay ka ng malungkot dito. Magaling ang mga nasasakupan mo, pero ilan ba sa mga tao ko ang makakalaban nila? 1,000, baka 10,000. Tinuro ni Cohen si Rachel. Kahit kaya niyang lumaban, kaya ba niyang labanan ang mga baril at armored vehicle? Ano ang magagawa niya sa sarili niyang katawan? Para kay Cohen, naging mayabang si Harvey dahil lang sa suporta ni Rachel at Lane. Gaano man kalakas si Rachel, hindi siya sapat para harapin ang mga bala. Tama iyan. Kunin mo ang pera at umalis ka na dito. Ang aming katayuan sa Golden Palace ay hindi isang bagay na may isip mo. Malamig na sigaw ni Emily. Akala mo superior ka, pero sa totoo lang, wala ka sa amin. Sinamaan ng tingin ni Emily si Harvey. Huwag mong isipin na maaari mo kaming utusan dahil lang sa may video record ka. Huwag mong isipin na ang mga taong ito ay papanig din sa iyo. May sasabihin ako sa iyo, lahat sila ay may kaugnayan sa akin. Kahit anong gawin namin, hinding-hindi sila tatabi sa tabi mo. Sa halip, makakalimutan nila ang lahat ng nangyari. Tumingin si Emily sa kanyang paligid na may malamig na tingin. Halika, sabihin sa binatang ito kung ano ang inyong nakita at narinig. Natural, gusto ni Emily na subukan ang awtoridad at katayuan ng Golden Palace sa Flutewell. Nagpalitan ng tingin ang mga bisita bago umiling. Walang anuman. Wala kaming alam. Nagdilim ang mukha ni Emily sa isang iglap. Paano naman? Nakita niyo ang lalaking ito dito na sinasaktan ang lahat, hindi ba?
Nakipagsabuatan pa siya sa mga kalaban para lasunin sina Amber at ang iba pang mga batang talento sa harap mismo ng ating mga mukha. Kailangan nating maghiganti para sa kanila. Sabay-sabay na tumanggo ang mga bisita matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi sila mga tanga, higit sa lahat, napakaganda ng relasyon nila kay Cohen at Emily. Sa mga sitwasyong ito, natural na tatalikuran nila si Harvey. Wala silang pakialam sa mga bagay tulad ng loika at katwiran. So, ngayon alam mo na nawalang silbi ang pagbabante sa amin dito, di ba? Nasiyahan si Emily, at saka siya malamig na tumingin kay Harvey. Hindi siya nasisiyahan sa pagbibigay ni Cohen kay Harvey ng paraan, kaya nagpasya siyang tanggapin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Nanatiling pareho ang emosyon ni Harvey habang hawak niya ang tseke. Malaking pera, medyo mabangis din si Miss Bennet. Hindi nakakagulat na gustong makipagtulungan sa inyo ng mga Indian. Magaling kayong dalawa, sayang, walang silbi ang mga taktika nyo laban sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Wala ring ibig sabihin sa akin ang babala nyo. Pinunit agad ni Harvey ang tseke. Humigop siya ng tiyan niya bago tumayo na may mahinang ngiti. Ang inyong mga pagbabanta at pag-amin ay nagpapatibay lamang sa katotohanan na nilason niyo sina Amber at ang iba pa. Gusto niyo silang mawala sa laro bukas. Gusto niyong manalo ang mga Indian nang walang sagabal. Talagang babayaran niyo ang pagtataksil sa sarili niyong bansa. Mukhang wala ka ring intensyon na bigyang katwiran ang inyong mga aksyon. Kung iyon ang kaso, ako mismo ang gagawa. Nagbago ang ekspresyon ni Cohen. Sa tingin mo ay maaari mong salakayin ang lahat ng gusto mo dito. Tiningnan siya ni Emily ng malamig na tingin. Gusto mo talagang maging matigas kami sa iyo, bastard. Ang mga taong gumagawa ng pagtataksil ay karaniwang mamamatay sa aking mga kamay. Hindi pinansin ni Harvey ang galit na magkasintahan. He crossed his arms, ang kalmado niyang mukha ngayon ay malamig na. Ngunit kung gagawin ko iyon, magkakaroon ka ng madaling paraan. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya akong lumuhod kayong dalawa sa Floatwell Pick kapag nanalo ako sa laban bukas. Hindi ko alam kung mapupunit ka kapag nangyari iyon. Dahil ang karamihan ang magpapasya niyan. Isa pang bagay, bibigyan kita ng isang araw upang dalhin sa akin ang panlunas para sa life elixir. Kung hindi ko pa nakikita ang antidote noon, sisiguraduhin kong mapapasama ka. Siyempre, hindi mo kailangang maniwala sa akin. Maaari mong subukang tumanggi, kung gusto mo. Ngunit kung gagawin mo, wala kang mapapala dito. Kahit na galing ka sa Golden Palace. Sinamaan sila ni Harvey ng malamig na tingin bago dahan-daw ang lumabas ng pinto habang naka-cross arms. Napanganga si Cohen nang makitang mayabang na umaarte si Harvey. Sa tingin mo ay kahanga-hanga ka, Harvey. Pinapaluhod mo kami sa Floatwell Pick at pinapadala ang antidote. Binyantaan mo rin ang Golden Palace. Sino ka sa tingin mo? May karapatan ka bang gawin yun? Hayaan mo akong babalaan ka. Mamamatay ka kung i-report ko ito sa kapatid kong si Adrian. Kayo ang mapupunit hindi kami. Sigaw ni Emily, na mabangis ang mukha. Sa tingin mo ang Golden Palace ay nambobola lang. Huli na para lumuhod ka. Ngunit hindi na namin kailangang makipag-usap sa iyo ngayon. Ang lungmen ay nakatakdang matalo kung hindi lalaban sina Amber at ang iba pang mga batang talento. Kapag nawalan ka ng pag-asa, ipaunawa ko sa iyo ang iyong kapalaran laban sa Golden Palace. Nakatayo pa rin si Harvey sa mismong pintuan, at kumunat ang noo niya bago dahan-daw ang tumalikod. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon, para sa kapakanan na tayo ay nasa parehong panig. Ngunit kung pipilitin yung maging isang grupo ng mga ignorante, walang hiya, at inosenteng mga taksil. Kailangan kong tiyakin na mapaparusahan ka ng gusto para dyan. Sumenya si Harvey. Bahagyang tumanggo si Rachel bago iwinagayway ang kamay. Isang maliwanag na liwanag ang kumislap sa isang iglap. Oh, kaagad na binali sina Cohen at Emily ang kanilang mga binti, at sabay silang bumagsak sa lupa bago humagulgol sa sakit. Hindi nila akalain na malumpo talaga sila ni Harvey sa harap ng maraming tao. Sa gulat na titig ng mga tao,
nagtaas ng payong si Rachel para kay Harvey at umalis na sila sa venue. Nagpalitan ng tingin ang mga panauhin, at hindi man lang sila naglakas loob na sumalungat kay Harvey at sa iba pa. Kahit na napuno sila ng puot at paghihiganti, ang makitang nabali ang mga binti ni Cohen at Emily, ang dalawa ay sapat na upang patunayan ang lakas ni Harvey. Likas nilang nakita si Smoke, ang kasalukuyang pinakamalakas na martial artist sa lugar, at napagtanto na siya ay nahimatay matapos tumama ang kanyang ulo sa lupa. Isang ginaw ang dumaan sa gulugad ng karamihan, at napuno sila ng galit at takot. May malaking mangyayari pagkatapos, sa gabi, sa Floatwell Police Station. Nakaupo si Harvey sa interrogation room pagkatapos umalis sa Golden Palace. Si Ansel ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha, isinulat niya ang testimonya ni Harvey bago nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Nakuha mo ba talaga ang isang taong lumumpo kina Cohen at Emily sa harap ng napakaraming tao? Sa iyong katayuan at pagkakakilanlan, dapat mong malaman na silang dalawa ay mga kilalang figure ng Floatwell. Ito ay magiging mahirap harapin. Kung hindi ka pupunta dito mag-isa, kailangan ka naming tugisin kahit hindi ka pupunta ng Golden Palace. First things first, mahinahong sabi ni Harvey. Ako ang nag-ulat ng insidente. Nalason sina Amber at ang iba pa. Mapait na tumawa si Ansel. Kung tutuusin mula sa sinasabi mo sa akin, ang tsaa na kanilang ininom ay tiyak na matagal nang natunaw. Ipapakuha namin kay Mr. Rudolph at sa kanyang team ang kanilang gastric juice para sa pagsubok. Ngunit kahit na mayroon tayong ebidensya, ito ay pisikal na ebidensya lamang, at kulang tayo sa mga patutuo. Naipadala na namin ang aming mga tao para kausapin sina Cohen at Emily. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay pinatalsik mula sa Golden Palace. Kasabay nito, inaakusahan kanila ng pananakit ng ibang tao. Sa makatuwid, ang insidente ay iniulat sa mga nakatataas. Ilang matatanda sa palasyo ang nagpadala ng mensahe, na nagsasabi na ang reputasyon ng bansa ay nasasangkot at nais nilang malutas ang insidenteng ito sa lalong madaling panahon. Kung lalasunin ni Cohen at Emily si Amber at ang iba pa at nakipagsabwatan sa mga kaaway, sila ay maparusahan. Ang Golden Palace ay haharapin ng naaayon para hindi pagtakpan ng mga kriminal. Kailangan ding magbayad ng mga Indian. Sinasabi nila na kahit na ang bansa H ay isang magnanimous at sibilisadong bansa, hindi rin tayo papayag na year-okan tayo ng ibang mga bansa. Salamat sa Diyos, alam ng mga iyon ang gagawin. Kung hindi, ako mismo ang magtuturo sa kanila ng leksyon. Naningkit ang mga mata ni Ansel nang marinig iyon, at naalala niya kung sino talaga si Harvey. Kung talagang inatake ni Harvey ang mga matatanda sa palasyo sa ilalim ng kanyang tunay na pagkatao, wala silang magagawa kundi ang umatras din. Humigop ng mainit na tsaa si Harvey, hindi pinansin ang iniisip ni Ansel. Sa makatuwid, dapat mong hawakan ito ng may pag-iingat. Ito ay isang labanan sa pagitan ng Longmen at India, at ito ay digmaan. Kung mabubunyag ang anumang iskandalo, ang mga taong sangkot ay mahihiya sa buong mundo. Dahil ang mga Indian ay naglakas loob na lasunin ang gayong mga kabataang talento, walang paraan na mag-iiwan sila ng bakas. Tumango si Ansel, pero bago pa siya makapagsalita ay nag-vibrate na ang phone niya. Pagkatapos kunin ang telepono, nagbago ang ekspresyon niya. Tama ka, Mr. York. Ang mga Indian ay ganap na handa. Ang babaeng naglason kay Amber at sa iba pang mga talento ay tumalon sa lawa pagkatapos mag-iwan ng suicide note. Ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan ay hindi alam. Si Cohen at Emily ay protektado ng Golden Palace, at hindi namin sila ma-interrogate sa puntong ito. Ang iyong patotoo ay hindi rin mahalaga. Kung walang matibay na patunay, kung inaakusahan natin ang mga Indian ng isang bagay na kasuklam-suklam na bagay, maaari silang bumalik sa atin at sabihin na sila ay siniraan, at tayo ang naglagay ng palabas. Sa puntong ito, napakahirap na labanan sila. Talagang naghanda sila. Dahil wala tayong mahanap na paraan para harapin sila, maghintay na lang tayo. Mas mabuti para sa akin kung tap-okan ko na lang ang mga taong iyon.
Ngunit dahil wala tayong patunay sa puntong ito, ang kailangan ko lang gawin ay talunin silang lahat sa ring. Ang pagdurog sa kanilang mga pag-asa at pangarap ay higit na mabuti kaysa sa paghihiganti. Kung gusto ni Harvey, marami siyang paraan para harapin si Axel. Gayunpaman, naniniwala siyang mas makabubuti kung siya ang manalo sa laban ng patas at pilitin ng mga Indian na lumuhod. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3715. Kasama mo rito, Sir York, walang pagkakataon ng mga taong iyon. Iyon ay sinabi, sila ay napakapalihim kaya kailangan mong mag-ingat. Matapos babalaan si Harvey tungkol sa panganib, binago ni Ansel ang paksa. Tama, alam din ni Prinsesa Wright ang sitwasyon. Galit din siya dito. Nagagalit siya na ang mga batang talento ng Country Age ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Nakakalungkot lang na mayroon siyang isang pambihirang pagkakakilanlan, at hindi siya dapat makialam. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling niya sa akin na sabihin sa iyo ang isang bagay kung kailangan mo ng tulong, hanggat nasa loob ng kanyang kapangyarihan, gagawin niya ang lahat upang matulungan ka. Bilang anak ni Big Boss, ang pagkakakilanlan ni Shena ay medyo pambihira. Kung siya ay nasangkot sa isang labanan ng digmaan, hindi lamang siya magdudulot ng malaking kaguluhan, ngunit ang mga Indian ay maaaring makahanap ng iba pang mga dahilan upang isisisi. Ngunit dahil si Shena ay humiling sa ibang tao na magpadala ng mensahe, ito ay sapat na upang ipakita ang kanyang damdamin para sa kanyang bansa at sa mga tao nito. Salamat sa kay prinsesa sa pag-alala para sa akin. Sabihin mo sa kanya na kakayanin ko ito sa ngayon. Ngumiti ng matipid si Harvey. Ang nangyari kina Amber at sa mga batang talento ay medyo mahirap, ngunit sa huli, hindi ito makakaapekto sa anuman. Pinaplano ko pa ring harapin ang mga Indian. Balik tayo sa Square One. Bukod dito, kahit ang tatlong demonic monks ay hindi makakagawa ng anuman sa akin ng magkasama. Hayaan mo na si Axel at ang nangungunang tatlong talento. Kung si Axel ay patuloy na tumawid sa linya at asarin si Harvey, baka magseryoso lang siya at sirain ang Indian ng walang pag-aalinlangan. Napabuntong hininga si Ansel. Nakalimutan mo na ba? 2 demon monks na lang ang natitira. Sabi nga, mas mahirap pakisamahan si Axel. Ang lahat ng kanyang mga plano ay kahanga-hanga, at sunod-sunod silang lahat. Pinalaso niya sa mga tauhan ni Cohen sina Amber at ang iba pang batang talento, at pinilit niyang akitin ka ni Zoe, pagkatapos ay pinilit kanyang labanan ang Golden Palace. Buti hindi mo napatay sina Cohen at Emily. Kung hindi, kailangan ka naming paupuin dito ng 48 oras. Kapag nangyari iyon, matatapos ang lahat. Sa tingin ko ay naghihintay pa si Axel sa labas ng Golden Palace, at naghihintay na makapatay ka ng isang tao. Mukhang kailangan nating manatiling magbantay laban sa mga taong iyon. Mahirap silang basagin. Ang India ay nakikipagkompetensya sa bansa H sa dulong silangan sa loob ng maraming taon, at desperadong sinusubukan nilang maging isa sa pinakamalakas na bansa sa mundo. Ang ganitong bansa ay likas na magkakaroon ng lakas at tapang na gampanan ang mga tungkulin nito. Siyempre matitindi silang kalaban. Maraming eksperto sa India kasama si Axel. Sapat na yun para ipakita ang kanyang katayuan at kakayahan na pamunuan ang isang grupo nila rito. Tumawa si Ansel. Sayang kalaban mo siya. Sige, sapat na ang usapan sa ngayon. Magbayad ka lang ng maliit na deposito bilang dahilan at makakaalis ka na rito nang wala sa oras. Ako na ang bahala sa iba. Kasama sina Amber at ang iba pa. Hindi ka namin hahayaang mag-alala tungkol sa anumang bagay maliban sa paparating na labanan. Tumanggo si Harvey bago binuksan ang kanyang cellphone, at nakita niya ang mensahe mula kalahating oras na ang nakalipas, mula kay Queenie. 6:00 kinaumagahan, sa Floatwell Hospital. Isang malakas na hangin ang umihip sa lugar. Ang pinakamataas na palapag ng inpatient department ay napuno ng amoy ng alak at dugo. Ang mga eksperto mula sa panlabas na bilog ng Golden Palace lahat ay nakahiga sa mga sickbed, na puno ng dugo. Hindi sila namatay,
ngunit sila ay ganap na paralisado. Ang ilan ay magkaroon ng pagkakataon na gumaling pagkatapos ng ilang linggo, ngunit karamihan sa kanila ay nakatadhana na maging ordinaryong tao sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Magdamag na inooperahan sina Cohen, Emily, at Smoke. Ang isa sa mga braso ni Smoke ay permanenteng nawala. Ang mga binti ni Cohen at Emily ay hindi na maaaring gumana. Sa madaling salita, silang tatlo ay pilay na habang buhay. Ito ay kalokohan, walang paraan. Pagkagising, nagngangalit si Emily sa galit bago siya umiyak. Siya ay isang magandang dalaga pa noong nakaraang araw, ngunit siya ay naging deformity sa isang kisap mata. Sino ang makakatanggap ng ganitong katotohanan? Ang mukha ni Cohen ay ganap na maputla, at ang kanyang paghahari ay natapos na sa sandaling ang kanyang binti ay nabali sa dalawa. Dati siyang magiging master ng Golden Palace. Gayunpaman, matagal nang nawala ang pangarap na iyon. Para sa isang ambisyosong tao tulad ni Cohen, ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Vroom! 8 gintong Land Cruiser ang pumaroda sa harap mismo ng ospital, at mabilis na nagkalat ang maraming lalaking nakasuot ng ginto sa 2 lalaki na papasok sa gusali. Ang mga pasyente at kawani ng medikal na walang oras upang mag-react ay agad na sinipa. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na magsalita nang makita ang kanilang mga damit. Ang buong lugar ay nahulog sa ganap na kaguluhan. Ang nangunguna sa daan ay isang 5 talampakan 6 na matandang lalaki na may nakayukong likod at may natitiklop na pamaypay sa kanyang kamay, na lahat ng nakakita sa kanya ay natagpuan siyang lubhang marangal. Nasa tabi niya ang isang binata na nakasuot ng puting Amerikana. Siya ay may gwapong mukha at matatalas na panga. Ang aura na nagmumula sa kanyang katawan ay malayong mas malakas kaysa sa mga matatangkad at malakas na lalaki sa kanyang likuran. Ang dalawang ito ay walang iba kundi ang Golden Palace Outer Circle Elder, si Dane Bennett, at Inner Circle Disciple, Adrian Bierstadt. Nagsasanay sila sa loob ng Golden Palace nang mabilis silang lumapit matapos makatanggap ng balita tungkol kina Cohen at Emily. Pumunta sila sa pinakamataas na palapag, na malamig ang mga mukha nila, at humarap sa magkasintahan. Kuya, Bienan. Pinilit ni Cohen na ituwid ang katawan at tumayo. Mukha siyang walang magawa. Kailangan mo kaming tulungan. Hindi ko na kaya, ama. Hindi ito totoo. Itinaas ni Emily ang kanyang ulo na may mapait na tingin. Siya ay isang piling tao, at nasa unahan niya ang buong buhay niya. Hindi niya kayang harapin ang ganoong kapalaran. Gusto niyang tumayo, at gusto niyang maging normal ulit. Huwag kang mag-alala, anak ko. Sisiguraduhin kong tatayo ka ulit. Kung ang mga doktor dito ay hindi sapat para sa iyo, pupunta tayo sa Hong Kong, Mordo, o kahit Walsing para lang pagalingin ka. Kung hindi yun gagana, pupunta tayo sa New York o London. At kung hindi rin makakatulong iyon, maaari tayong humingi ng tulong sa Immortal Pavilion. Titiisin ko ang kahihiyan para lang makatayo ka ulit. Nagdilim ang mukha ni Dane habang hinahaplos niya ang ulo ng kanyang anak. Sisiguraduhin kong maghihiganti ako para sa iyo. Nasa iyo ang aking salita. Anong nangyari, Cohen? Sinindihan ni Adrian ang kanyang tabako at nagbuga ng usok, ang kanyang ekspresyon ay kakilakilabot. Sino ang nanakit sa iyo ng ganito? Nagawa pa niyang sirain si Smoke. Natural, wala siyang alam kung hindi ang pagiging baldado ni Cohen at ng kanyang nobya. Ito si Harvey York, ang may-ari ng Marshall Hall. May kasama siyang makapangyarihang bodyguard. Kasama niya rin si Lane, ang traidor na iyon. Masyadong makapangyarihan ang bodyguard na iyon. Kahit na si Smoke ay hindi makakatanggap ng kahit isang tama laban sa kanya. Agad namang ipinaliwanag ni Cohen ang buong sitwasyon. Sabi nga, hindi niya sinabi kung bakit nagpakita si Harvey, at binibigyang diin lang niya ang kay-abangan ni Harvey at ang mga pakulo ni Harvey. Harvey, siya ang provincial champion ng Longmen Summit, tama ba? How dare he go against the Golden Palace, bukod sa pagiging walang galang sa mga Indian. May mga traidor din tayong dapat harapin. Kawili-wili. Napaka-interesante. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Dane, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay,
hahabulin niya ang sinumang maglagay ng daliri sa kanyang anak na babae. Tumango siya. Kahit anong gawin ni Cohen at Emily, ito ang negosyo ng Golden Palace. How dare a outsider na masangkot sa ganitong sitwasyon? Dapat may death wish siya. Ako na ang bahala dito, mahinahong sabi ni Adrian. Napakaraming pera na ang ibinibigay namin sa Martial Arts Alliance taon-taon, oras na para gumawa sila ng ilang trabaho. Si Adrian ay isang matalinong tao. Nakagalit sa kanya ang mga aksyon ni Harvey, ngunit nagpasya pa rin siyang hayaan ang ibang tao na subukan muna ang mga limitasyon ni Harvey. Pakikinggan kita, young Master Bierstadt, malamig na sabi ni Dane. Natural na alam niya kung paano nagtatrabaho ang Martial Arts Alliance. Habang ipinadala ng doktor ang magkasintahan sa intensive care unit, pumunta sina Adrian at Dane sa rooftop. Matapos ilagay ang kanilang mga nasa sakupan sa paligid ng lugar at masiguradong walang ibang tao, huminga ng malalim si Adrian at nagsalita. Elder Bennett, sa palagay mo ba ay nakipag-ugnayan sina Cohen at Emily sa mga Indian? Sa tingin mo ba sila ay kasabwat ng kalaban? Nagsindi ng tabako si Dane at natahimik sandali. Young Master Bierstadt, walang silbi na itago ito ngayon. Sa tingin mo ba ay may karapatan ng iyong kapatid na pakasalan ng aking anak na babae nang walang tulong ng isang Indian? Pero, nakasimangot si Adrian, na hindi siya nakaranas sa underworld, ngunit alam niya na ang pakikipagsabwatan sa kalaban ay isang karumal-dumal na krimen, at hindi ito matatanggap ng mga nakatataas sa Golden Palace. Tama na, ang ekspresyon ni Dane ay malamig na parang yelo. Pagkatapos ng lahat, ang mga relasyon at koneksyon ay mahalaga sa mundong ito. Ang mga ito ay mahalaga. Ang pakikipaglaban at pagpatay ay hindi malulutas ang anuman. Other than that, pinatulog lang namin ang mga young talents ng ilang araw. Talagang pinoprotektahan namin sila. Kung tutusin, hindi namin gustong patayin sila ng mga Indian sa murang edad. Tungkol sa pagkatalo ng Lungmen, ano ang kinalaman nito sa Golden Palace? Sa palagay ba nila ay talagang kinakatawan nila ang buong bansa? Sino sila sa tingin nila? Gayun din, sumimsam si Dane sa kanyang tabako, ang kanyang mukha ay lumalamig ng ilang sandali. Dahil si Cohen ay nasa gulo na ito, hindi mo talaga iniisip na may pagkakataon kang iwasan siya, hindi ba? Kailangan mong magkompromiso sa lalong madaling panahon. Mapait na tumawa si Adrian. Kasing lamig ng yelo ang titig niya. Sa puntong ito, walang pagpipilian kundi manatili dito. Kinaumagahan, dumating si Harvey sa Floatwell Cake. Nandoon na sina Bryce, Fisher, Damian, at marami pang iba. May isang babae sa crowd na sinulyapan muli ni Harvey. Siya ay tila 28 taong gulang sa karamihan, at siya ay may balingkinitang katawan at mahabang buhok na lumilipad sa hangin. Kasama ng kanyang napakarilag na make-up, walang makakalimot sa hitsurang iyon. Naglabas siya ng feminine aura na nagtutulak sa sinumang lalaki na titigan siya. Sinuman ay desperadong susubukan na lupigin ang gayong babae, o lumuhad sa harap niya at tawagin siyang Reyna. Sabi nga, hindi makatingin sa babae si Bryce at ang iba pa, at sila ay nagsuot ng kakilakilabot na mga ekspresyon, na parabang sila ay nasa matinding pagkabalisa. Deputy Master, Elder Steele. Ano ang problema? Tanong ni Harvey habang nagkakape sa dinala sa kanya ni Rachel. Nag-aalala ka ba sa laban? Hindi mahalaga. Sa akin dito, wala silang magagawa. Kung tutusin, plano kong ilabas ito sa aking sarili. Akala ni Harvey ay alam ni Bryce at ng iba pa ang tungkol kay Amber at sa iba pang batang talento na nalason, at nag-alala sila dahil sa pangyayaring ito. Hindi mo na kailangang sumali sa laban, Harvey. Sigaw ng isang matanda, na pinandilatan si Harvey. Mayroon pa kaming 14 na manlalaban. Sa halip, sasali sila para sa Lungmen. Malamang ay marami kang ginagawa. Dapat ay magpahinga ka na lang sa bahay mo. Tatandaan namin ang iyong kontribusyon. Nagbago ang ekspresyon ni Fisher. Elder Bauer, maaaring miyembro ka ng pamilya Bauer, ngunit wala kang karapatang magsabi ng mga bagay na tulad nito, hindi ba? Hindi pa kami nakapagpasya tungkol dito, pero pinigilan mo na siya sa pagsali.
Paano ito naging patas? Ako ay isang prangka na tao, nagsasalita ako mula sa aking puso. Higit sa lahat, alam ng lahat kung gaano kahalaga ang laban na ito. Hindi pinansin ni Elder Bauer si Fisher bago nilingon ang babaeng may napakagandang makeup. Dahil nandito si Representative Osborne sa ngalan ng Martial Arts Alliance, dapat iwasan ni Harvey ang pagsali sa laban. Ito ay digmaan. Masyadong delikado para sa kanya na lumaban. Tahimik na tumingin si Harvey sa babae. Narito ang kinatawan ng Country Age Martial Arts Alliance, si Rhea Osborne. Hindi lamang ang Floatwell martial artist ang inayos niya, ngunit ang sagradong martial arts training ground ng rehiyon sa Timog Silangan ay dapat ding magbigay-pugay sa kanya. Ang kanyang pagdating ay kumakatawan sa kalooban ng Martial Arts Alliance. Bumalik ang tingin ni Rhea kay Harvey bago mahinahong sinabi. Kahit ano paman, dapat mong iwasan ang laban na ito. O sa halip, hindi mo na kailangang magpakita rito mula ngayon. Hindi ka namin kailangan dito. Sinamaan ng tingin ni Harvey si Rhea. Kung tutuusin sa kanyang apelyido at kilos, masasabi niyang miyembro siya ng isa sa mga nakatagong pamilya. Ang sabi, hindi pinansin ni Harvey ang nakaraan nila ni Clyde at ng kanyang pamilya sa ngayon at tumangala kay Bryce. Anong nangyari dito, Deputy Master? Dapat mong malaman, ang aming mga natitirang mandirigma ay natalo laban sa mga nangungunang talento ng India noon. Hindi naman sa mayabang ako. Bukod sa akin, walang makakatalo kay Danny at sa iba pa sa ngayon. Higit sa lahat, ako ang provincial champion ng Floatwell. Hindi pa ako natalo laban sa isang Indian. Bigyan mo man lang ako ng dahilan kung bakit ayaw mong lumaban ako. Ipinahayag ni Harvey ang kanyang mga pagdududa, at ayaw niyang pinagtatawanan ang longmen ng walang dahilan. Pinanangkitan ni Rhea si Harvey at malamig na tumawa. Alam nating lahat na ikaw ang kampyon ng probinsya. Alam namin na isa ka ring malakas na manlalaban. Inaasahan namin na makita ka sa ring. Pero wala na kaming tiwala sa iyo. At dahil ayaw naming gumamit ng taong hindi namin pinagkakatiwalaan, mas gugustuhin naming bigyan ng pagkakataon ang iba. Lahat ay makatitiyak kung iyon ang kaso. Hindi ka naniniwala sa akin. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Bakit hindi mo gawin itong mas malinaw para sa akin? Ngumisi si Rhea. Paanong hindi mo pa rin maintindihan? Hindi ko talaga alam. Kung makukumbansi mo talaga ako, I will resign of my own accord. Sagot ni Harvey nang may malamig na titig. Pero kung hindi mo kaya, umalis ka dito kaagad. Kung tutusin, wala kang masasabi sa mga gawain ng longmen. Ikaw, agad na nagdilim ang mukha ni Rhea matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Gusto kong bigyan ng lahat ng paraan para sa Vice Master. Pero dahil matigas ang ulo mo, huwag mo akong sisihin sa hindi paggalang sa mga longmen ng ganito. May itatanong ako sa iyo, nagkita ba kayo ni Zoe kahapon? Oo, tuloy lang. Sagot ni Harvey, nai-report ko na ito sa longmen. Gusto niya akong suhulan, pero tumanggi ako. May problema ba? Nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon si Bryce bago tumango. Sinabi niya iyon, may problema ba dyan? Malamig na tawa ni Rhea. Ano sa tingin mo? Nalason sina Amber at ang iba pang batang talento pagkatapos mong makipagkita kay Zoe. $150 milyong ang inilipat sa isang card na nasa pangalan mo mula sa ibang bansa. Inimbestigahan namin ang sitwasyon sa mga internasyonal na bangko, at ang pera ay inilipat mula sa maraming iba't ibang mga account, ngunit tiyak na nanggaling ito sa isang Indian. Sumenya si Rhea, at may nagpadala ng mga dokumento. Ito ay isang bank statement, at malinaw na ipinapakita nito na may nagpadala ng pera noong alas 12 kagabi. Ang pinaka nakakagulat ay ito ang card na ginamit ni Harvey para itago ang lahat ng baon na ibinigay ni Mandy sa kanya noon sa Niamey. Matapos ang lahat ng mga kaganapan na nangyari, ang card ay wala na kahit saan, at dahil walang gaanong pera sa card, hindi na nag-abala si Harvey na humingi ng bago. Hindi niya inaasahan na biglang mahuhulog ang card sa kamay ng isang Indian. Kakaibang mga pangyayari. Pinaglalaroan ni Harvey ang mga Indian, ngunit tila mayroon din silang mga panlilinlang. Ipaalam mo sa akin.
Sa iyo ba itong card? Parang yelo ang mukha ni Rhea. I did, but long gone, matapat na sagot ni Harvey. Dapat alam mo na matagal ko nang hindi ginagamit ang card. Maaaring ma-freeze din ang account pagkatapos ng kaunting panahon. Hindi ko alam kung paano nakuha ng mga Indian ang card, ngunit ginawa nila ito para lamang lumikha ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Kung gusto ko talagang ibenta ang sarili ko, hindi mo ba iniisip na hindi ako magiging hangal na hayaan silang bigyan ako ng pera sa ganitong paraan? Kabanata 3720. Tumawa si Rhea. Hindi namin sinasabing na suhulan ka, Harvey. Hindi rin namin sinabi na ipinagkanulo mo ang bansa. Kung tutuusin, kinikilala ka pa rin namin bilang isang kilalang tao dito. Pero dapat maintindihan mo. Para sa kapakanan ng seguridad ng bansa, hindi ka namin papayagan sa ring. Isipin mo ito, nalason sina Amber at ang iba pang mga batang talento nang makilala mo si Zoe. $150 milyong ang nailipat din sa iyong card. Sabihin sa sinuman sa kalye ang tungkol dito, at sasabihin nilang hindi ka mapagkakatiwalaan. Para sa kapakanan ng mas malaking larawan, hindi ka papasok sa ring ngayon. Iimbestigahan pa namin ang sitwasyon bago magsalita ng higit pa. Mayroong 14 na mandirigma pa, at kahit na hindi sila kalaban ng natitirang mga Indian, mayroon pa tayong hanggang ika-5 araw. Dapat nating ayusin ang mga bagay sa susunod na 4 na araw. Hindi ito kahilingan, Harvey. Ito ay isang utos. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo, gusto lang naming malaman kung ano ang mangyayari kina Amber at sa iba pang kabataang talento. Kung gusto mo ng totoo, tanungin mo lang si Cohen. Sabi ni Harvey. Tama na, sa tingin mo hindi ko alam na nanggugulo ka sa Golden Courtyard. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Rhea. Tinawagan ako ni Adrian kaninang umaga. Hindi niya hiniling sa iyo na bigyang katwiran ang iyong mga aksyon. Gayunpaman, narito ka na nagsasabi sa amin na imbestigahan ang Golden Palace. Naisip mo ba talaga na maniniwala kami sa iyo pagkatapos mong makilala si Zoe? Na masisisi mo si Cohen. Hindi mo rin kailangang ipagmalaki ang iyong lakas, baka ang 14 na mandirigma natin ay durugan ng mga Indian pagkatapos matutunan ang kanilang aralin. Kapag nangyari iyon, malalaman mong wala ka ng silbi kahit na kampiyon ka ng probinsya. Napabuntong hininga si Harvey. Ginagawa mo ang iyong kaaway ng isang pabor dito, Representative Osborne. Hey, lini-lecture mo ba ako? Isang malamig na tingin ang ibinigay ni Rhea kay Harvey. May sasabihin ako sa iyo. Hindi ka makakapasok sa ring. Kung ako sa iyo, mag-iisip ako ng paraan para magising sina Amber at ang iba pang mga talento. Kung hindi sila magising at patunayan na wala kang kasalanan, sisiguraduhin kung mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Dahil sa pagiging assertive ni Rhea, pansamantalang nakahold si Harvey pagkatapos na gawin ng lahat ang kanilang desisyon sa pamamagitan ng boto. Naglakad siya pabalik sa pasukan, naghihintay sa iba pang mga kampyon sa probinsya na mabawi ang kanilang puri. I'm sorry, Harvey, hindi ko alam na magiging ganito ang mga pangyayari. Huminga ng malalim si Fisher. Nagtatalo na kami tungkol dito simula pa kagabi. Ngunit nang dumating si Representative Osborne, naging bato ang lahat. Sa tingin ng mga taong iyon ay masyadong mapanganib para sa iyo na makipag-away. Sa tingin nila ang moral sa ating panig ay ganap na bababa kapag natalo ka. Itong matandang bastos, nahihiya akong maging kakampi nila. Labis na nakonsensya si Fisher. Alam kong takot lang sila kay Rhea, at takot lang silang managot. Ngumiti siya. Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili para dito, Deputy Branch Leader. Hindi naman sa hindi sila naniniwala sa akin, sa kanilang mga mata, isang kawalan para sa kanila kung ako ay mananalo sa aking laban ng masyadong maaga.